Sa atin pong nakaraang pagtalakay sa episode 31 ng ating Revelation series, ay pinag-aralan po natin kung ano ang magiging huling wakas ng dakilang Babilonya. Konting review lang po mga kababayan, ang dakilang Babilonya na tinutukoy ay isang babae. At ang babae sa simbolismo ng Biblia ay tumutukoy sa isang relihiyon. Ang sabi sa Biblia, ang dakilang Babilonya ay nakaupo sa maraming tubig at sa kanya ay nakiapid ang mga pinuno ng mga bansa sa lupa. Ang sabi dito sa Apokalipsis 17:1 hanggang 2, halika, ipakikita ko sa iyo kung paanong parurusahan ang reyna ng kahalayan na nakaluklok sa ibabaw ng maraming tubig. Nakiapid sa babaeng ito ang mga hari sa lupa at nalasing sa alak ng kanyang kahalayan ang lahat ng mga tao sa sanglibutan, which signifies the powerful and influential nature of this religion. Again, a woman symbolize a religion. Ito ay isang relihiyon na naghahari sa buong mundo at mayroong malakas na impluensya sa mga hari at sa mga pinuno sa lupa. Ang sabi sa Biblia, itong babaeng ito ay lalapain o wawasakin ng mismong halimaw na sinasakyan niya. Sumakay kasi itong babaeng ito sa isang halimaw na pula. Sa Biblia, ang halimaw ay simbolo ng isang political power. Pakinggan ninyo dito sa Daniel 7:17, ang apat na malaking halimaw na ito ay apat na hari na lilitaw mula sa lupa. Therefore, ang halimaw ay simbolo ng isang political authority. Ang babae na nakaupo sa isang halimaw ay larawan ng isang relihiyon na nakasakay sa isang political power. Yun ang ibig sabihin ng babae na nakaupo sa halimaw. Isang relihiyon na nakaupo o nakasakay sa politika, sa kapangyarihang politikal. Ibig sabihin nito, darating ang panahon bago matapos ang mundo, magkakaroon ng unity ang relihiyon at politika sa mundo. At ang relihiyon ang siyang magmamaniobra sa politika. Pero ang sabi sa propesiya, biglang lalamunin ng halimaw yung babae. Ibig sabihin, wawasakin ng politika sa mundo ang relihiyon. Lahat ng relihiyon sa mundo, wawasakin ng politika at kakamkamin ang lahat ng kanilang mga kayamanan hanggang sa ang mga relihiyon sa pamumuno nitong babaeng patutok na ito, lahat sila mai-eliminate. So yan po yung naging topic natin dun sa mga nakaraang episode. Kung gusto nyong malaman kung bakit hahantong sa punto, kasi baka magtaka yung iba, yung mga ngayon lang nakatutok, nakasakay siya sa halimaw, bakit bigla siyang nilapa ng halimaw? Kala ko ba siya yung nagmamaniobra dun sa halimaw? So, mapapanood nyo yan doon sa ating episode 30 at 31. Nasa comment section po ang link ng mga video na yan. So, kapag nagkagulo na ang relihiyon at politika, sila-sila nagpapatayan na. Yun yung mangyayari kapag nilapa ng halimaw yung relihiyon. Magkakagulo talaga ang religious sector at ang political sector. By the way, itong kaguluhang ito ay bahagi po ng digmaan ng Armageddon. Sa panahong yan, nagaganap ang digmaang Armageddon. Dahil ang digmaan ng Armageddon ay pakikipagdigma ng mga kampo ni Satanas sa mga banal ng Diyos. So, imbis na mawasak ng puwersa ni Satanas ang mga banal ng Diyos na nasa lupa, yung mga saints ng Panginoong Diyos, yung kasi ang layunin ng Armageddon gigirahin ng hukbo ni Satanas yung mga naglilingkod sa Diyos. So, this is a battle between good and evil, kung saan gagamitin ng evil ang lahat ng kanyang puwersa, either religious or secular power, para lang i-persecute at i-eliminate ang lahat ng mga tunay na naglilingkod sa Diyos. So, siyempre, ano ba naman ang laban nitong mga taong ito? Ano bang laban ng mga naglilingkod kay Kristo? Wala naman silang armas. Tatakbo lang sila sa mga bundok, sa mga yungib para magtago
Yun lang ang defense nila eh. Yung mga bundok, mga pwedeng pagtaguan para wag silang huntingin ng political power na noon ay naglilingkod dito sa babaeng patutot na ito. Wala silang armas kundi ang katotohanan ng ebanghelyo na dala-dala nila. Kung ebanghelyo ang labanan, mananalo sila. Pero since ang kasamaan ay gumagamit ng sekular na puwersa, ng sandatahang lakas para ubusin sila, anong laban nila doon? Kaya nga ang digmaan ng Armageddon ay digmaan ng makapangyarihang Diyos laban sa mga puwersa ng kadiliman dahil ang Diyos ang makikipaglaban para sa kanyang mga lingkod, para dito sa mga taong gustong ubusin ng gobyerno ni Satanas dito sa lupa. So si Kristo ang magtatanggol sa kanila. At alam nyo ba kung anong gagawin ng Panginoong Hesus sa kanyang mga kalaban sa Battle of Armageddon? Sisirain niya ang relasyon ng estado at ng relihiyon na noon ay magkaisa para sila mismo ang magpatayan sa isa't isa. Doon matutupad yung sinasabi ng propesiya na lalamunin ng halimaw yung babaeng nakasakay sa kanya. Luluray-lurayin ito ng kanyang mga pangil hanggang sa maubos ang kanyang laman. So kapag nagpapatayan na ang political at religious sector sa lupa at ang religious power ay tuluyang mawasak, ipapadala naman ng Diyos ang ikapitong salot. Ano ang laman ng ikapitong salot? Apokalipsis 16:17. Ibinuhos ng ikapitong anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa himpapawid. May nagsalita ng malakas mula sa trono sa templo. Naganap na. Kumidlat, kumulog at lumindol ng malakas. Ito ang pinakamalakas na lindol sa buong sangkasaysayan ng sangkatauhan. Talagang napakalakas. Nahati sa 3 bahagi ang malaking lungsod at nawasak ang lahat ng lungsod sa buong daigdig. Hindi nakaligtas sa parusa ng Diyos ang tanyag na Babilonia. Pinainom ni ito ng alak ng kanyang matinding puot. Napawi ang lahat ng pulo. Gumuho ang lahat ng mga bundok. Umulan ng malalaking tipak ng yelo na tumitimbang ng halos 50 kilo ang bawat isa at nagbagsakan sa mga tao. At nilait nila ang Diyos dahil dito. Nakakapangilabot ang salot na ito. So dyan na po lubos na mawawasak ang mundong ito, mga kababayan. At ang langit ay magdidiwang kapag nangyari ito. Ang sabi sa Apokalipsis 19:2, sapagkat tunay at matuwid ang kanyang mga paghatol. Hinatulan niya ang tanyag na mahalay na babae na nagpasama sa daigdig sa pamamagitan ng kanyang pakikiapid. At ipinaghiganti ng Diyos ang dugo ng kanyang mga alipin laban sa babae. At sa ikalawang pagkakataon ay kanilang sinabi, Alleluia! At ang usok ng babae ay pumailang lang magpakailanman. At nagpatira pa ang 24 na matatanda at ang 4 na nilalang na buhay at sumamba sa Diyos na nakaupo sa trono na nagsasabi, Amen, Hallelujah. At lumabas ang isang tinig sa trono na nagsasabi, Purihin ninyo ang ating Diyos, kayong lahat ng mga alipin niya, at kayong natatakot sa Kanya, mga hamak at mga dakila. At pagkatapos magdiwang ng sangkalangitan dahil dun sa pagkawasak ng Babylonia at ng mga bansa sa lupa, ano susunod na mangyayari, mga kababayan? Revelation chapter 19 verse 6. Pagkaraay narinig ko ang animoy pinag-isang tinig ng maraming tao, parang ugong ng malaking talon at dagundong ng mga kulog. Ang wika, purihin ang Panginoon sapagkat naghahari ang Panginoon, ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dapat tayong magalak at magsaya, purihin natin ang kadakilaan niya, dahil sa nalalapit na kasal ng kordero, nakahanda na ang kasintahang babae. So ayan, mga kababayan, kapag nawasak na ang buong lupa dahil sa parusang daladala ng ikapitong salot, ang sabi, magaganap naman ang kasal ng kordero. Sino yung kordero? Yun po ang ating Panginoong Hesus. Ikakasal siya, at alam nyo kung anong suot ng Panginoon sa araw ng kanyang kasal. Napaka-espesyal ng suot ni Kristo sa araw ng kanyang kasal, mga kababayan. Alam nyo kung anong suot niya? Pakinggan ninyo sa Revelation chapter 19 verse 8. Pinagsuot siya ng malinis at puting-puting lino
Ang lino ay ang mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. Ano daw ang suot ng Panginoong Hesus kapag kinasal siya? Pinagsuot siya ng malinis at puting-puting lino, na ang simbolo nito ay ang mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. Nakita nyo? May kilala ko ang paniniwala niya, yung mga gawa ng mga hinirang ng Diyos, basahan. So lalabas si Kristo nakasuot ng basahan. So ano pa sabi? Dito sa Revelation chapter 19 verse 9, at sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito, mapalad ang inaanyayahan sa piging sa kasal ng kordero. Idinugtong pa niya, ito ay tunay na mga salita ng Diyos. Ano sumunod na nangyari? Revelation chapter 19 verse 11, pagkaraan ito'y nabuksan ng langit, at nakita ko ang isang kabayong puti. Ang sakay nito'y tinatawag na tapat at totoo, pagkat matuwid siyang humatol at makidigma. So ayun na, darating na si Kristo. Yung groom, yung kasintahang lalaki, yung ikakasal. Kapag wasak na ang lupa dahil dun sa ginawa ng pitong huling salot, lalo na yung pangpito, dun lalabas na si Kristo mula sa langit para magpakita siya sa mga tao. At sumusunod sa kanya ang mga hukbong nasa langit, laksa-laksa. Thousands upon thousands, 10,000s upon 10,000s, ang dami ng mga escort niya yung nakasunod sa kanya. At nakadamit din sila ng malinis at puting lino, at nakasakay rin sila sa kabayong puti. So may lumabas na tabak sa bibig ni Kristo. Itong tabak na ito ang gagamitin niya upang panlupig sa mga bansa. Hindi ito literal na tabak, mga kababayan. Dahil ang tabak, simbolo yan ng salita ni Kristo. Isang salita lang ni Kristo, isang utos lang niya, mawawasak ang buong mundo, mamamatay ang dapat mamatay. Yan yung ibig sabihin ng tabak na lumalabas sa kanyang bibig. Siyempre dahil kasal ito ng Panginoong Hesus, may handaan to. Tama? Siyempre pag may kasal, may handaan. Yun nga lang, yung handaan sa kasal ni Kristo, dalawang klase. Tanong, saan ka sasama dyan? Anong dadaluhan mo dyan? Saan ka kumpidado? Pero bago ka mamili, alamin muna natin kung ano yung dalawang piging na yan. Doon sa unang handaan, ang kumpidado doon, mga ibon. Mga ibon. Alam niyo kung bakit mga ibon ang kumpidado doon sa unang reception? Ito, pakinggan ninyo. Sa Revelation chapter 19 verse 17. Nakita ko naman ang isang anghel na nakatayo sa araw. Hiniyawan niya ang mga ibon sa impapawid. Dali kayo, magkatipong kayo dito para sa malaking piging ng Diyos. Hali kayo, kainin ninyo ang laman ng mga hari, ng mga general, ng mga kawal, ng mga kabayo at ng kanilang mga sakay. Kainin ninyo ang laman ng lahat ng mga tao, alipin at malaya, hamak at dakila. So ayun, kaya pala kinumbida yung mga ibon, kasi ipapalapa sa kanila yung laman ng mga hari, ng mga general, at ng lahat ng mga taong nagrebelde sa Diyos. So kapag winasak na ng politika ang relihiyon at nagkaroon ng malaking looting sa mga kayamanan ng mga relihiyon, iisipin nila walang Diyos. Kaya nga nila wawasakin ang relihiyon kasi hindi sila naniniwala na sa Diyos sa mga panahong ito. Actually, kasalanan din naman kasi ng mga relihiyon Remember, ang nagmaniobra sa politika sa panahong ito, ang mga relihiyon, lalong naging korap, lalong umariba yung mga relihiyon sa kanilang korupsyon, dinidiktahan ng gobyerno ayon sa kanilang mga paniniwala at sariling interes. Kaya tuloy, lalong naghirap ang mundo. Yung mga tao, nagising sila sa katotohanan. Parang yung nangyari ng French Revolution, kaya nag-alsa ang mga Pranses, dahil korap ang religion, nakikipagsabuatan sa hari at reyna. Kaya pinagsisira nila yung mga simbahan doon at pinugutan nila ng ulo yung hari at reyna. So magkakaroon niya ng worldwide version bago dumating si Kristo. At ang pinakamagsasuffer dyan, itong dakilang Babylonia na mother of all churches. At siyempre kapag inoccupy na ng mga nag-aalsa yung gobyerno, magiging ateista yung buong mundo kasi hindi na nga sila naniniwala sa religion. Hindi na rin sila naniniwala sa Diyos. And at this point, doon darating si Kristo sa mga ganyang pagkakataon.
at magugulantang sila. Kasi ang alam nila walang Diyos eh. Akala nila walang Diyos. Akala nila walang tunay na Kristo. So pagdating ni Kristo, magugulantang sila. Mamumutla ang lahat ng mga mukha sa takot. Pakinggan ninyo, Isaiah 13:6, manangis kayo sapagkat ang araw ng Panginoon ay malapit na. Ito'y darating na gaya ng pagkawasak mula sa makapangyarihan sa lahat. Kaya't lahat ng kamay ay manghihina at bawat puso ng tao ay manlulumo at sila'y mababalisa. Mga pagdaramdam at mga kapanglawan ang dadanasin nila. Sila'y maghihirap na gaya ng babaeng nanganganak. Sila'y magtitinginan na nanghihilakbot ang kanilang mukha ay nagliliyab. Magliliyab, ibig sabihin, mapula, namumula sa takot. So, maraming magsisitakbuhan para magtago pagdating ni Kristo. Pero alam nyo gagawin ni Kristo, bigla siyang hihinga. Hihinga si Kristo at isang hinga ni Kristo, marami agad mamamatay eh. Hinga pa lang yun ha, isang hinga lang ni Kristo, milyon agad ang mamamatay. Pakinggan ninyo, Ikalawang Tesalonica 2:8, kung magkagayon mahahayag ang tampalasan na papatayin ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig at sa pamamagitan ng kanyang pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin. So kumbaga, magmimistulang matalim na espada yung hinga ni Kristo. So siyempre, pag nakita ng mga tao na pinagpapatay ni Kristo yung iba, didepensa naman din yung mga bansa, di ba? Natural na reaksyon ng tao yun eh. So kapag desperado ka na, alam mo hindi ka naman maliligtas na, didepensa ka na. No choice eh. So maglalakas loob sila na lumaban kay Kristo, literal. Ihahanda nila yung kanilang mga nuclear weapon na meron pa, kung meron pang matitira. At kung ano-ano pang mga gamit pang gera, makikipaggera sila kay Kristo for self-defense. Basa, Revelation chapter 19 verse 19. At nakita kong nagkatipon ng halimaw ang mga hari sa lupa at ang kanilang mga hukbo upang digmain ang nakasakay sa kabayo at ang hukbo niya. See? Pero syempre may laban ba naman sila kay Kristo? Isang salita lang ni Kristo, pwede niyang pasabugin lahat ng mga armas eh. At yun talaga ang gagawin niya. Sisilaban niya lahat ng mga kagamitang pandigma nila parang dayaming panggatong. Hanggang sa ma-realize ng mga tao na walang kwenta na lumaban kay Kristo. So pag na-realize nilang walang silbi yung kanilang mga gamit, ano gagawin nila? Revelation 6:15, at ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mga mayaman, at ang mga makapangyarihan, at ang bawat alipin, at ang bawat laya, ay nagsipagtago sa mga yungib, at sa mga bato, sa mga bundok. Yung pinagtaguan ng mga taong inuusig nila, yung mga lingkod ng Diyos na gusto nilang pagpapatayin nung una, na nagsitago sa mga yungib at sa mga bundok, sila naman ang papalit doon. Dahil sa takot nila sa mukha ni Kristo. At siyempre, alam nyo, daladala nila yung mga kayamanan nila. Bara-bara ng ginto yung daladala nila, bagbag ng mga kayamanan. Hanggang sa huling pagkakataon, talagang ayaw nilang mahiwalay dun sa kanilang mga kayamanan eh. O ito, pakinggan ninyo ha. Sa Isaiah 2:20, sa kaarawang yaon ay ihahagis ng mga tao ang kanilang mga Diyos-Diyosang pilak at ang kanilang mga Diyos-Diyosang ginto na kanilang ginawa upang sambahin sa yungib ng mga bilig at ng mga paniki, upang pumasok sa mga puwang ng malalaking bato at sa mga bitak ng mga malalaking bato sa harap ng kakilabutan sa Panginoon at sa kaluwalhatian ng kanyang kamahalan pagka siya'y bumangon, upang yaniging may kapangyarihan ang lupa. Nakita nyo, ganyan ang mangyayari dito sa mga mayayaman, sa mga makapangyarihan na binaliwala ang Diyos noong panahon na sila'y may pagkakataon sanang maglingkod. At ano sasabihin nila? At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin. Nakita nyo, nasiraan na sila ng bait eh. Kinausap na pati bundok eh, pati mga bato kinausap na eh. Mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa mukha nung nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanyang galit. At sino ang makakatayo? So habang nagpupulasan sila, hinihingahan sila ni Kristo
at namamatay sila, unti-unti silang namamatay para pagpapatayin silang lahat. Tuloy-tuloy yung hininga ni Kristo at yung kasi alam nyo, nagsasalita lang si Kristo, hindi siya nagpapasabog ng kung ano-anong missile o nagpapakawala ng kapangyarihan. Salita lang ni Kristo, nagkakamatayan tong mga to eh. At habang nagaganap yung paglipol ni Kristo sa mga tao, sisigaw naman yung anghel na kasama niya. Tatawagin yung mga ibon, "Lik kayo, magkatipong kayo dito sa dakilang hapunan ng Diyos upang kayo'y makakain ng laman ng mga hari at ng laman ng mga pangulong kapitan at ng laman ng mga taong makapangyarihan at ng mga mangangabayo at ng mga nakasakay dito at ng laman ng lahat ng mga taong laya at mga alipin at maliliit at malalaki, yung mga nagsitanggap ng mark of the beast." Tapos, yung mga taong banal-banalan, kasi tensyonado na nga eh, di ba? Tensyonado na tong mga tagpong ito eh. Yung mga banal-banalan, since desperate move na nga, ano gagawin nila? Maglalakas loob silang lumapit kay Kristo, sisigaw sila. At alam nyo kung ano sisigaw nila? Susumbatan nila si Kristo. Sila pa talaga manunumbat kay Kristo. Ano sasabihin nila? Panginoon, Panginoon, maawa ka sa amin. Hindi ba't nagsipanghula kami sa pangalan mo? Nagturo pa nga kami ng prophecy eh, at saka ng pananampalataya sa'yo. Yun ang sasabihin, sinumbatan pa talaga si Kristo. Yung iba sasabi, Panginoon, wag po. Di ba nagpalayas kami ng mga demonyo? Sinaway namin yung mga masasamang espiritu eh, tsaka yung mga may karamdaman, sabi nung iba. Tapos ano pa sasabihin ng iba? Kami nga, Panginoon, gumawa kami ng mga milagro, nagpagaling kami ng mga pilay at ng mga bulag sa pangalan mo. Yun ang mga sumbat ng mga taong ito. Pero may napansin ba kayo sa mga manunumbat na to, mga kababayan? Kung mapapansin niyo, lahat ng sumusumbat kay Kristo, yung mga taong mahilig sa himala, sa milagro, yung mga taong may gift of prophecy daw. Walang sinabi dyan na Panginoon, sumunod naman kami sa utos mo. Walang ganon sa mga nanumbat sa Kanya. Palagay nyo bakit? Kasi, ang pagsunod sa utos ng Diyos, hindi ibig sabihin nagmamalaki ka. Kaya sila sumunod sa utos ng Diyos dahil mahal nila ang Diyos. At pag mahal mo, hindi mo kailangang manumbat. Ginawa mo yun dahil sa pagmamahal mo sa Kanya, di ba? Sabi kasi nung iba dyan, ang pagsunod sa utos, panunumbat, pagmamalaki. Yung pala, ang magiging manunumbat pala sa araw ng paghukom, yung palang mga mahihilig sa mga himala at sa mga ekstraordinaryong pangyayari. Actually, hindi naman masamang manghula lalo na kung ang nanguhula ka ayon sa propesiya ng Biblia. Hindi rin masamang maniwala sa mga himala. Pero bakit sa palagay nyo, nireject sila ni Kristo? Alam nyo kung bakit? May kulang kasi Ano yung kulang? Basa. Ang sabi sa verse 21, hindi ang lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So ayun, bagaman ng hula sila, bagaman may mga milagro silang naranasan, bagaman nagpagaling at gumaling sila sa karamdaman, pero they failed to obey the will of God. Ano yung will of God? Basa, 1 Pedro 2:15, sapagkat siyang kalooban ng Diyos na dahil sa paggawa ng mabuti ay inyong mapatahimik ang kamangmangan ng mga taong palalo. So yung palang kalooban ng Diyos, yung paggawa mo ng mabuti. At hindi lang ito basta mabuti, mga kababayan, kundi yung mabuti ayon sa utos ng Diyos. Hindi lahat kasi ng mabuti sa pananaw ng mata ng tao, mabuti na sa harap ng Diyos. Dapat ang gagawin mo, yung mabuti sa Diyos, yung kanyang mga utos. Basa sa Roma 7:12, kaya nga ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid at mabuti. Nakita nyo? So hindi basta mabuti lang sa paningin ng tao, kundi yung mabuti ayon sa Biblia. At ito, hindi ito basahan gaya nung sinasabi ng iba dyan. Ito mismo yung kalooban ng Diyos. Kaya huwag mo sabihin basahan, mali yun. So ito ang hindi nila ginawa, kaya ni-reject sila ni Kristo. Tandaan nyo, sa araw ng paghukom, hindi yung mga gumagawa ng kanyang utos ang manunumbat sa Diyos. Ang manunumbat sa Diyos is yung mga taong mahilig sa himala, mahilig manghula, pero hindi sumusunod. At kung mapapansin nyo, mga kababayan, karamihan dito sa mga miracle crusades na ito, sila yung nagtuturo na pananampalataya lang, hindi na kailangan ng gawa. At hindi na rin kailangang sumunod pa sa utos ng Diyos. Diba? Napansin nyo ba yun? Kaya hindi katakataka dito sa talatang ito kung bakit sila nireject sa paghukom.
Kasi ang focus ng pananampalataya nila is mirakulo, emosyon, mga pagpapagaling, mga kababalaghan, pananampalatayang walang gawa, kaligtasang hindi kailangan sumunod sa utos. Kaya hindi sila nakapasok dun sa sinasabi sa verse 21 na ang makakapasok lang sa kaharian ng Diyos is yung gumaganap lang ng kalooban ng Diyos. Kukuha ninyo yung logic kung bakit sila na-reject ni Kristo. Tapos ano susunod na mangyayari? Susunggaban ng malakas na anghel yung Antikristo at yung bulaang propeta para sunugin sa impyerno. Sino yung Antikristo? Na-discuss na natin yan noon. Yan yung religious leader na maghahari sa mundo. At yung bulaang propeta, yun naman yung bansa na naging katandem niya, yung bansang Amerika. O baka may magtanong, akala ko ba kapatid, wawasakin na ng politika ang relihiyon? Bakit nandun pa rin yung Antikristo na yon? Kasi yung Antikristo, totally magta-transform siya into a political power. Tatalikuran niya yung kanyang religious power and he will transform totally into a political power. Wawasakin yung babae, meaning wawasakin yung religious power sa mundo. So itong Antikristong ito, in order to survive, he will relinquish his religious authority and assume a total political power sa mundo with the help of the second beast, the United States, na sumisimbolo sa bulaang propeta. At itong dalawang ito, itong papacy at itong Amerika na tumulong sa kanya, sila yung kauna-unahang makaka-experience ng impyerno. Kasi yung talagang impyerno, yung talagang susunugin yung buong mundo, mangyayari pa yan after pa ng 1,000 years eh. So, yan, kapwa susunugin yan, yung bansang yan, at saka yung Antikristo. Ano naman gagawin dun sa iba? Sabi sa Biblia, at ang mga iba ay pinatay ng tabak na lumalabas sa bibig noong nakasakay sa kabayo, at ang lahat ng mga ibon ay nabusog sa laman nila. So baka may magtanong, nasaan yung tunay na mga Kristiyano sa panahon na yan, kapatid? Kasi ang sinabi mo lang yung mga nangyari sa masama eh. Yun po ngayon ang magiging paksa natin sa susunod na episode ng ating Revelation series. Remember the title of our topic, ang dalawang uri ng handaan sa kasal ni Kristo. So itong diniscuss natin ngayon ay yung unang handaan. Handaan ito para sa mga ibon sa himpapawid para pagpiestahan ang mga bangkay ng mga kalaban ni Kristo. So maliban dito, meron pang isang handaan. Kung ano man yung piging na yon at nasaan ang mga anak ng Diyos sa mga panahong yon, yun po ang ating paksa sa susunod na episode, mga kababayan. So tumutok lang po kayong lagi sa ating channel at sama-sama nating tatapusin ang buong aklat ng Revelation para maging aware kayo sa mga tunay na magaganap sa katapusan ng mundo. Kung gusto ninyong malaman ang tunay na kahulugan ng libro ng Apokalipsis, panoorin lang po ninyo ang mga episode ng ating Revelation series mula episode 1. At para hindi kayo mahirapan sa paghahanap, ito po yung link nasa taas. So hanggang dito na lang po ang ating pag-aaral. Maraming salamat po sa panonood at pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos.